ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mga minimum wage earner inilunsad ngayong araw. Legal team ni Vice President Sara Duterte pinag-uusapan na ang magiging aksyon sa summons ng Senado kaugnay sa impeachment trial. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hiniling sa ICC ang pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo mula sa detention facility. Investigasyon hinggil sa nagkarerang Florida buses. Sinimula na ng Land Transportation Office. 3 bus driver na sangkot sa karera, hindi sumipot sa pagdinig. Panibagong oil price hike nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Isa sa 242 sakay ng bumagsak na eroplano sa India nakaligtas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 13, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang posibleng ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na trading sa international market, maaaring tumaas ng piso hanggang piso at 40 sentimos ang kada litro ng diesel, habang posible rin tumaas ng 90 sentimos hanggang piso at 40 sentimos ang presyo ng gasolina. Samantala, piso hanggang piso at 20 sentimos naman ang maaaring maging dagdag sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ilan sa mga dahilan ng posibleng oil price hike ay ang epekto pa rin ng US-China trade, gayon din ang US-Iran nuclear negotiations. Pati na ang inaasahang pagtaas ng demand ayon sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Inaasahang magagamit na ng publiko sa taon 2027 ang Metro Rail Transit Line 7 mula sa North EDSA hanggang sa Caloocan City. Kaugnay nito ay ipinakita ng Department of Transportation na halos 100% tapos na ang istasyon sa Batasan sa Quezon City. Narito ang report ni Benedict Samson. Tinatayang nasa 600,000 na pasahero kada araw ang kayang pagsilbihan ng Metro Rail Transit o MRT Line 7. May ruta ito mula sa Common Station sa North EDSA hanggang sa San Jose del Monte sa Bulacan. Pero sa taong 2027, posibleng magamit na ang 12 istasyon na naturang linya ng tren mula sa North EDSA hanggang sa Sacred Heart, Caloocan City. Sa isinagawang inspeksyon, ipinakita ng Department of Transportation ng halos 100% ng tapos sa mga pasilidad sa Batasan Station, gaya ng turnstile gates, ticket counters at train platforms. Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na sa inaasahang pagbubukas ng MRT-7 ay kinakailangang matapos na rin ang Common Station para sa pagkonekta nito sa MRT-3 at LRT Line 1. Dagdag pa ng kalihim na kapag nagsimula na ang operasyon nito ay magdudulot ito ng malaking kaalwanan lalo na sa mga commuter na kinakailangan pang gumising ng maaga para lang makaiwas sa matinding traffic sa Commonwealth Avenue. Sa ngayon ay nasa 83.08% na ang overall progress sa MRT-7. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad na ngayong araw ng pamahalaan ng 20 pesos per kilo ng bigas na ibebenta para naman sa mga minimum wage earner. Bahagi pa rin ito ng pilot testing ng programa na layong palawakin ang pagbebenta ng murang bigas. Mula sa Tondo, Manila, makibalita tayo kay Mia Alonzo live.
Nia, maraming manggagawa ba ang nag-avail dyan ng murang bigas? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa kabuuan nga, maliban dito sa lugar ng Manila Harbor, mayroong nasa 16,000 na mga minimum wage earner ang pagkakalooban or mabebentahan ngayon ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pero dito sa lugar mismo sa Manila Harbor, nasa 50 mahigit na para sa unang batch yung mga nabentahan nitong P20 rice program ng pamahalaan. Pasado alas 9 ng umaga nang magpasimula ang programa ng paglulunsad ng 20 bigas meron na para sa mga minimum wage earner. Nauna nang binanggit ng Department of Agriculture na matapos ang Araw ng Kalayaan June 12 ay ilulunsad ito bilang bahagi na rin ng pagkilala sa mga manggagawa at para na rin mabahaginan sila ng murang bigas. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga pilots na ganito para malaman natin paano natin mas maigi o mas efficient na madidistribute yung mga murang bigas sa ating mga minimum wage earner. Sa bahagi po ng Department of Labor and Employment, ina-identify po namin nasaan sila at sino-sino sila. Nasaan silang mga kumpanya. Ngayong araw, nasa 900 mga manggagawa ang target na mabentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas mula sa 2 kumpanya dito sa naturang lugar. Ayon sa Department of Labor and Employment, napili nila ang trabahador mula sa Manila Harbor Center at Anchorage dahil nakikita na karamihan sa mga manggagawa rito ay mas nangangailangan ng murang bigas. Isa si Mang Wilson sa naka-avail ng 20 bigas na inilunsad sa lugar. Para sa kanila na minimum lang ang sahod, malaking bagay na anya na makabili ng 5 kilo sa halagang 100 lamang. Para sa amin, ma'am, mas mahalaga talaga yun, ma'am. Kasi hindi naman kayang bumili ng marami kahit mahal. Nakabili lang kami hanggang 5 kilo din kung mahal man. Kasi 6 kami kumakain. Bukod pa doon, mga gastusin sa tubig, ilaw. Ang launching ng P20 Rice Program sa mga minimum wage earner ay bahagi pa rin ng pilot testing sa pagpapalawak nito sa mas marami pang mga beneficiaries. Ella, sa ngayon, katatapos lang nitong first batch, yung 50 mahigit na mga minimum wage earner na pinangunahan nga kanina ni Secretary Kiko Francisco Chu Laurel Jr. kasama yung USEC Benjo Benavides sa loob dito sa 50 mahigit na mga minimum wage natin na sa buong maghapon nasa 9 ang mapagkakalooban pa nitong murang bigas ng pamahalaan. At yan muna ang update mula dito sa Tondo, Manila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang unti-unting pagbabalik ng rice import tariff sa 35% mula sa kasalukuyang 15% upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo sa lokal at pandaigdigang merkado. Binigyan din niya na ang biglaang 20% na pagtaas ay maaaring makasira sa mga hakbang ng pamahalaan para pababain ang presyo ng bigas. Kasabay nito, plano ng Department of Agriculture na ibaba pa ng 2 pesos ang suggested retail price ng imported rice sa 43 pesos kada kilo simula July 1. Nananatiling negatibo ang rice inflation sa negative 12.8% nitong Mayo at inaasahang mananatiling mababa sa buong 2025. Ilang aplikante ang agad na na-hire on the spot sa job fair ng Department of Migrant Workers sa Quezon City kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa DMW, may kabuuang 3,700 na trabaho abroad ang inialok sa mga aplikante kung saan 11 ang agad na natanggap sa unang araw ng job fair. Binigyan din ni Secretary Hans Leo Kakdak ang kahalagahan ng legal na pangingibang bansa at ang papel ng mga overseas Filipino workers bilang makabagong bayani. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa 3 overseas Filipino workers na naapektuhan sa nangyaring riot sa Northern Ireland. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, ligtas ang mga OFW ngunit nanganganib ang kanilang komunidad dahil sa anti-immigrant violence. Ilang pamilyang Pilipino
ang napilitang lumikas matapos lusubi ng mga hindi pa nakikilalang kalalakihan ang kanilang bahay sa Balimena. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa mga nasirang ari-arian na tinitingnan bilang racially motivated hate crime. Nilinaw ni Education Secretary Sani Angara na bagamat hindi hinihikayat ang paggamit ng cellphone sa klase, pinapayagan ito kung ito'y bahagi ng pagkatuto ng mga estudyante. Dahil sa kakulangan ng mga aklat at learning materials, ginagamit ng maraming guro at estudyante ang cellphone at tablet para ma-access ang modules, e-books at educational videos. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, mahalagang gabayan ang mga estudyante sa tamang paggamit ng teknolohiya sa halip na tuluyang ipagbawal ito. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa foreign dignitaries at mga opisyal ng gobyerno ang nakamit na paglago sa ekonomiya ng bansa. Inihayag din ng Pangulo ang halaga ng isinusulong na independent foreign policy ng kanyang administrasyon. Narito ang report ni Nel Maribohok. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang independent foreign policy ng Pilipinas ay nakaayon sa pambansang prioridad at pagsusulong ng kooperasyon sa ibang mga bansa. Ito ang inihayag ng Pangulo sa harap ng diplomatic corps at government officials sa Van Dinor kahapon sa Malacanang bilang bahagi ng paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ayon sa Pangulo, ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mundo ay may pangunahing layon na maisulong ang kapayapaan at kooperasyon. Our engagements with the world are geared towards building peace and cooperation and to foster enduring partnerships. We build bridges, not walls. We forge alliances that are based on mutual respect, reciprocity, and shared goals. Binalikan ng Pangulo ang kanyang marching orders sa Department of Foreign Affairs at Foreign Services. 3 taon na ang nakalilipas na ipakilala ang Pilipinas sa mundo at ipagbigay alam sa global community na bukas ito sa pagnenegosyo. Kaugnay nito, ibinida ng Pangulo ang nakamit ng Pilipinas sa nakalipas na mga taon. Kabilang na ang paglago ng ekonomiya sa 5.4% sa first quarter ng 2025 na anyay pinakamabilis ang pag-unlad sa ASEAN region sa gitna ng mga kinakaharap na mga hamon. Kumpiyansa si PBBM sa magiging pag-unlad pa ng bansa sa mga susunod na taon. We are confident that we will achieve the 6% GDP growth target in the coming quarters, driven by a steady fiscal consolidation, easing inflation, and progress in trade negotiation with key partners, amongst other initiatives. Bumagal na rin anya ang inflation rate sa 1.3% noong May 2025, pinakamababa mula noong November 2019. It's a very encouraging development. Not only as it creates a stable and predictable economic environment for businesses, but also because it increases the purchasing power of individuals and of households, especially lower-income families. Kinilala ni PBBM ang naging bahagi ng diplomatic community at multilateral institutions sa nakamit na tagumpay na ito ng Pilipinas. Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng suporta ng iba't ibang mga bansa habang nagpapatuloy ang Pilipinas sa pagbangon mula sa pandemya. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbigay na ng kanilang mga pahayag ang mga senador na hindi natatawid sa 20th Congress dahil natapos na ang kanilang mga termino. Kasama rito sina Senator Cynthia Villar, si Senator Grace Poe na gumugol ng 2 termino sa loob ng 12 taon, si Senator Bong Revilla na bigong manalo sa midterm elections, si Senator Nancy Binay at si Senator Aquilino Coco Pimentel. Sa huli, nagpasalamat naman si Senate President Francis Escudero sa lahat. Noong Miyerkules, June 11, opisyal nang nagtapos ang 3rd and final regular session ng 19th Congress. I will not say goodbye to those who will not cross over to the 20th Congress unlike the impeachment. Instead, I will say, I will see you again. Hindi ako magpapaalam sa inyo. Ang sasabihin ko, hanggang sa muli nating pagkikita. Do not be strangers. We are just here, and I look forward to working with you in government, in the Senate, and anywhere in the name and in the service of the Filipino people.
Sinagot ni Senate President Francis Chis Escudero ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros na planado umano ang pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara. Nilinaw din ng mambabatas na impeachment court ang magpapasya kung kailan sila magko-convene para talakayin ang mga tugon ng Kamara sa kanilang mga kahilingan. Sa huli, nanindigan ito na mananatiling sa July pa ang aktwal na paglilitis kay VP Sara. Kasabay ito ng pagsisimula ng mga sesyon ng 20th Congress kasama ang mga bagong hanay ng mga senator judges. Pati yung pag-init ng ulo ng ilang mga mambabatas, tagal na pinag-usapan namin at nakita nyo ilang beses kami nagbotohan halos. Pwede nilang sabihin kung anong nais nilang sabihin pero wala kaming tinago at wala kaming kinubli. Kaya ngayon ang sinasabi ko din, di ba? Balikan natin. Ayaw ko ng focus para pag-usapan ito. Di lalo nyo kami inakusang may plano at tinago at may usapan. Nais kong gawin lahat sa plenaryo para makita at mapanood nyo. At kayo na yung humusga kung gano'n nga ba o hindi. Nanawagan ng neutrality si House Prosecution Member Manila Representative Joel Chua sa ilang senador. Kasunod ito ng pagsama ni Senador Amy Marcos at Robin Hood Padilla kay Vice President Sara Duterte sa Malaysia. Sa isang panayam, sinabi ni Congressman Chua na nakakalungkot isipin na hayagang nasa kabilang panig ang mga senator judge na ito. Si VP Sara ay nasa Malaysia para sa Independence Day commemoration kahapon. Sa kabila ng mga pag-atake, nananatili pa ring matatag ang paniniwala ni Vice President Sara Duterte na tama at totoo ang kanilang ipinaglalaban. Nagpahayag din ang pangalawang Pangulo ng kanyang malalim na tiwala sa tagumpay sa gitna ng impeachment proceedings. Bukod dito, inilarawan din ng Vice Presidente ang mga hakbang na isinagawa ng Senado kaugnay sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. Maipapanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Natanggap na ng Office of the Vice President ang summons ng Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules. Kaugnay nito, nagsimula na rin ang 10 araw na ibinigay sa pangalawang Pangulo para magsumite ng tugon dito. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, kailan plano ng kampo ni VP Duterte na magsumite ng tugon sa summons mula sa Senado? Ella, sa katunayan, walang tiyak na araw na nabanggit si Vice President Sara Duterte kung kailan isusumite ng kanyang kampo yung tugon dito sa summons mula sa Senate Impeachment Court. Ngunit sa isang panayam kahapon sa pangalawang Pangulo sa Malaysia, nabanggit nito na nagpaplano na ang kanyang legal team kung paano tutugon sa summons ng Senado. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense counsels at pinag-usapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons na Ang summons ay bahagi ng due process upang bigyan ng pagkakataon
ang isang inaakusahan na mapasubalian ang mga akusasyon sa kanya. Ibig sabihin nito, formal nang ipinagbibigay alam kay Vice President Sara Duterte ang reklamo o complaint sa kanya at para atasan din si VP Duterte na sagutin ang mga akusasyon o ang articles of impeachment. Bukod dito, karapatan din aniya ito ng Vice Presidente sa ilalim ng konstitusyon. At sa pagsisimula nga ng impeachment trial sa Vice Presidente, nananatili aniya siyang matatag sa paniniwala na ang kanilang ipinaglalaban ay tama at totoo. Nagpahayag din ang pangalawang Pangulo ng kanyang malalim na tiwala sa tagumpay sa gitna ng impeachment proceedings. Ella, ang isa sa inaantay natin ngayon ay yung pagsusumite ng motion for clarification ng mga House prosecutors o kung ano yung susunod nilang hakbang matapos ngang magbigay ng Senate Impeachment Court sa kanila ng resolusyon na kailangan nilang tugunan. At kapag nagsumite na rin naman ng tugon ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate ay may 5 araw naman ang House prosecutors na tumugon sa naging sagot ng Vice Presidente. Ayun muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Dumalo si Vice President Sara Duterte kahapon sa Philippine Independence Day celebration sa Kuala Lumpur, Malaysia. At sa nasabing pagtitipon ay nagbigay mensahe ang pangalawang Pangulo sa mga Pilipinong naroon. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Siya ang mag-uuwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganito tinawag ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos sa isang Philippine Independence Day celebration sa Malaysia. Kasama ng pangalawang Pangulo ang senadora at sa talumpati ni VP Duterte. Sinabi nito na ang presidential sister ang mag-uuwi kay FPRRD na kasalukuyang nasa International Criminal Court o ICC detention facility. Dagdag ng Vice Presidente, ito rin ang rason kung bakit niya iniimbita ang senadora kung saan man siya mapunta. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Kaugnay nito, kinwestiyon din ni VP Sara ang naging madaling desisyon sa pagsuko sa kanyang ama sa dayuhang hukuman. Ayon sa pangalawang Pangulo, bilang isang mamamayan at hindi bilang anak, nahihiya siya sa ginawa sa dating Pangulo. Sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako man ay kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang interim release o pansamantalang paglaya at paglipat ng dating Pangulo sa isang hindi pinangalanang bansa. Sa isang dokumento na makikita sa ICC website, nakasaad doon na may isang bansa na nagpahayag ng kahandaang tumanggap kay dating Pangulong Duterte habang siya ay pansamantalang nakalaya. Nakasaad pa sa petisyon na nakahanda ang naturang bansa na ipatupad ang mga kondisyon na maaaring itakda ng ICC. Iginiit din ng kampo ni Duterte na hindi siya kwalipikado para sa karagdagang pre-trial detention dahil wala siyang kakayahan na tumakas o makasagabal sa investigasyon. Dahil dito, hiniling ng kanyang legal team na agad siyang palayain sa ilalim ng mga kondisyong itatakda ng pre-trial chamber. Pagpapaliwanagi ng Commission on Elections o COMELEC ang mga kandidato sa nakaraang halalan na bigong magsumite
ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kapag 2 beses na hindi nagsumite ng SOSE, ay mas mabigat na parusa ang posibleng kaharapin ng kandidato. Narito ang report ni Dante Amento. Natapos na noong nakaraang June 11 ang paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE kaugnay ng nakaraang halalan. Ang SOSE ay naglalaman ng kabuuang tinanggap at ginastos na halaga sa eleksyon ng isang kandidato. Batay sa datos ng Commission on Elections o COMELEC, may mga hindi nakapaghain ng SOSE. Kaugnay nito ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, padadalhan nila ng sulat ang mga bigong magsumite ng SOSE. Pagpapaliwanagin sila at yan po kasi may karampatang administrative fine sa hindi po pagkakasabit ng SOSE. Dagdag pa ni Garcia, may multa sa unang paglabag ng hindi pagpapasa ng SOSE. Pero kung 2 beses na hindi naghain ng SOSE, ay mabigat na ang parusa. Yan po ay pwedeng maging ground ng perpetual disqualification to hold public office. In fact, ang pinaka-recent nga natin, merong isang kilalang dating senador na hindi po siya nakapag-file ng kanyang SOSE 2 magkasunod na election. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihilingin ng Commission on Elections o COMELEC na magkaroon ng 2,000 pisong dagdag na honoraria ang mga guro na magsisilbi sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sakaling ipagpaliban ito sa 2026. Nasa 7 bilyong piso ang natapyas sa pondo ng COMELEC para sa BSKE kaya walang pondo para sa karagdagang honoraria para sa poll workers. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, tuloy na ba ang pag-postpone sa nakatakdasa ng BSKE sa dadating na Disyembre? Magandang tanghali, Ella. Hinihintay na lamang ng Commission on Elections o COMELEC na mapirmahan yung panukalang batas na nagtatakda ng fixed term ng mga barangay at sangguniang kabataan official. At kapag nangyari yan, Ella, ibig sabihin na isa batas yung proposed bill, ay naasahan po nating may pagpapaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag mauurong ang BSKE, hihilingin nila na magkaroon ng dagdag na honoraria ang mga guro o mga magsisilbi sa halalan. Kahit man lang anya, 2,000 piso ang maidadagdag sa mga poll worker, lalo na at mayroon pa rin namang early voting hour na gagawin ang komisyon. Pero i-insist po talaga natin at ipagmamakaawa natin, lalo na sa ating executive department, na para po sa budget ng 2026, baka maihahabol pa, ay maibalik po yung 2,000 piso across the board na binibigay natin sa ating mga electoral board members, lalo na nitong nakaraang national and local elections na dinagdagan pa ng ating Pangulo ng another 1,000 pesos. Natapyasan anya ng 7 bilyong piso ang kanilang hininging pondo para sa BSKE, kaya wala silang maibibigay na karagdagang honoraria. Nitong nakaraang midterm elections, may dagdag na 2,000 pisong honoraria na natanggap ang mga guro at mayroon pang pahabol na 1,000 na inaprubahan ng Pangulo. Dagdag pa ng komisyon, inaasahan din nila, Ella, ang nalalaki ang kanilang kakailanganing pondo para sa BSKE dahil sa madadagdagan naman ang bilang ng mga botante sa bansa. Ella, kapag tuluyan na ngang mapirmahan yung panukalang batas na magpapaliban sa barangay at SK elections, magtatakda ng nationwide voter registration ang Commission on Elections. Sa halip na July 1 hanggang 11, target ng COMELEC na gagawin ito pagkatapos ng Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre at tatagal ito ng August 2026 bago ang inaasahan ng BSKE sa November 2026. Yaman nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi sumipot ang unang 3 driver na natukoy na sangkot sa karerahan ng Florida bus na nag-viral kamakailan sa social media. Ngayong araw, ipinatawag ng LTO ang mga driver na sangkot sa nasabing video upang ipaliwanag ang insidente at sagutin kung bakit hindi sila dapat matanggalan ng lisensya sa pagmamaneho.
Mula sa Quezon City, ang detalye alamin natin sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, mayroon bang humarap dyan sa hearing mula sa Florida Bus Company? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Tanging 2 liaison officer mula sa GV Florida Transport ang sumipot sa hearing ng Land Transportation Office o LTO. Kaugnay nga nitong karerahan ng bus na nag-viral sa social media. Hindi sumipot ang 3 unang na-identify na driver na binigyan ng show cause order ng LTO. Inaasahan sanang makakakuha ng paliwanag ang LTO mula sa mga driver kung bakit nagkaroon ng karerahan sa pagitan ng 6 na bus sa bahagi ng National Highway sa Cordon Isabela hanggang Diadi, Nueva Vizcaya. Hindi naman natin question yung bilis. Ang question natin yung pag-ikot kaliwat kanan. Dahil kita naman natin, no? Yung kaliwat kanan na tatakbo nila. It's not the speed that we are questioning. It's the manner in which they're driving. So maganda sana mapaliwanag nila yun. Hindi, larito. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, nais ding malaman ng tanggapan ang iba pang pangalan ng mga sangkot na driver na dahil tanging 3 pa lamang mula sa 6 ang nahahaina ng show cause order. Paliwanag ng 2 liaison officer ng GV Florida Transport na dumalo sa pagdinig, bagamat nagsagawa na ang kanilang kumpanya ng sariling investigasyon ay hindi pa nila umanutukoy kung sino-sino ang natitirang 3 pang driver na sangkot sa insidente. Hindi naman kumbinsido rito si Assistant Secretary Mendoza dahil dapat niya ay monitored ng kumpanya ang mga pangalan ng lahat ng driver nito. Kaugnay nito, pinag-uutos nito sa 2 liaison officer na itawag agad ito sa kanilang opisina upang malaman na agad ang pangalan ng lahat ng driver. Ella, worst case scenario ayon sa LTO kung hindi magko-comply ang GV Florida Transport sa direktiba ng Land Transportation Office ay maaaring ma-impound ang lahat ng fleet ng bus ng Florida Transport, pati na rin maaaring ma-revoke ang lisensya ng mga sangkot na driver. Inaasahan naman na mamayang hapon ay makapagbigay na ng resolusyon ang Land Transportation Office ukol dito. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Itinigil muna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang operasyon nito laban sa illegal na pogo activities matapos kumalat ang mga sakit gaya ng HIV, syphilis at hepatitis sa kanilang detention facility sa Pasay City. Ayon kay Executive Director Gilbert Cruz, 66 sa 700 na nakakulong na POGO workers ang nagpositibo sa nakahahawang sakit habang libo-libo pa ang pinaghihinalaang pakalat-kalat sa bansa dahil sa siksikan at mini-outbreak ng lung infection. Inihinto na muna ang operasyon ng PAOC sa loob ng halos 2 buwan. Nanawagan ng ahensya sa agarang aksyon kabilang ang posibilidad ng deportation upang maiwasang makahawa pa ang mga dayuhang may sakit. Idineklara ng Malacanang na Special Non-Working Day ang June 24, 2025 sa lungsod ng Maynila. Batay sa Proclamation Number 925, ito ay bilang paggunita ng lungsod sa ika-454 na anibersaryo ng pagkakatatag nito. Layunin ng proklamasyon na bigyang pagkakataon ang mga taga-Maynila na makibahagi at ipagdiwang ang naturang okasyon. Iniulat ng World Meteorological Organization o WMO na nakaranas ang Pilipinas ng matinding init at higit doble sa karaniwang dami ng bagyo mula Setyembre hanggang Nobyembre noong nakaraang taon. Umabot sa 38.8 degrees Celsius ang temperatura sa NAIA noong Abril na siyang pinakamataas na naitala sa Metro Manila. Kasama rin sa ulat ang 6 na bagyo na tumama sa bansa sa loob lamang ng 4 na linggo. Mahigit 13 milyong Pilipino sa 17 rehiyon ang naapektuhan dahil sa sunod-sunod na kalamidad na dulot ng climate change. Nanawagan ng mga eksperto at mambabatas para sa mas matibay na climate action upang maprotektahan ang mga mamamayan at kalikasan.
Humina na at isa na lamang low pressure area ang Tropical Depression Auring na binabantayan ng Pag-asa. Base sa latest monitoring ng Weather State Bureau, nasa labas na rin ang Philippine Area of Responsibility ang naturang LPA. As of 5 a.m. kanina, huli itong namataan sa layong 580 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Gayunman, asahan pa rin na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa, lalo na sa extreme northern Luzon. Patuloy pa rin na umiiral ang habagat at easterly sa malaking bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila, kaya't asahan pa rin ang makulimlim na panahon na may kasama mga pag-ulan ngayong maghapon. Sugatan ang dalawang lalaki ng magkabanggaan ang dalawang motorsiklo sa Imus, Cavite. Agad namang sumaklolo ang UNTV News and Rescue Team upang magbigay ng paunang lunas. Narito ang report ni Myla Fernandez. Nagkabanggaan ng dalawang motorcycle rider sa Barangay Anabu 1st Aguinaldo Highway, Imus, Cavite, mag-alas 11 ng tanghali, June 12. Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team tungkol sa aksidente habang nakastandby ang team sa Brigada Eskwela sa kalapit na paaralan. Agad naman itong nirespondihan ng grupo. Yung sakit po ba, hindi siya umaakyat? Wala pong yung yung masakit hanggang ibaba, hanggang bewang, hindi naman po ganito. Sugatan ng dalawa na napag-alaman na magbayaw, edad 30 at 13 anyos. Ayon sa kwento ng isa sa kanila, papauwi na sana ng bahay sa Malagasaang mula sa bayan ng Imus nang mangyari ang aksidente. Kakaliwa sana sila sa kalsada, ngunit nag-alangan nang makita ang no U-turn sign. Gayunman, diniretso pa rin ng driver ang kalsada kaya't sumalpok sa isa pang motorsiklo. Pagdiretso ko po, bigla na lang po ako nasalpok ni sir. Kaya po kami tumalsik. Nagtamo ng sugat sa magkabilang binti, tuhod at braso ang mga biktima na agad binigyan ng paunang lunas ng team. Matapos mabigyan ng first aid ay tumanggi na ang mga biktima na magpadala pa sa ospital. Wala namang natamong sugat ang kanilang nakabanggaan. Myla Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 300 pasyente mula sa Cagayan ang napagkalooban ng libreng bakuna kontra rabies. Kasabay ito ng isinagawang immunization program ng Animal Bite Treatment Center Provincial Health Office o PHO kontra rabies sa probinsya. Ang hakbang na ito ay bunsod ng pagtaas ng bilang ng mga pasyente na nakakagat at nakakalmot ng aso at pusa sa Cagayan. Ayon sa provincial government, sapat naman ang kanilang gamot na ipinagkaloob sa iba't ibang bite centers sa 12 hospital para matugunan ang pangangailangan ng lalawigan. Batay sa isinagawang pagsusuri ng BFAR National Fisheries Laboratory, nagnegatibo sa cyanide ang sample ng isda mula sa Calabanga at Tinambak, Camarines Sur. Ang ginawang pagsusuri ay tugon sa insidente ng fish kill na naiulat noong May 23. Base sa resulta ng test, ligtas ang tubig mula sa nakalalasong kemikal. Gayunman, patuloy pa rin ang monitoring ng BFAR Bicol sa pamamagitan ng Fisheries Integrated Laboratory Section sa naging dahilan ng pagkamatay ng mga isda sa naturang lugar. Isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng aviation ng India ang pagbagsak ng Air India Flight 171 na patung London ilang sandali matapos mag-take off mula sa Ahmedabad Airport nitong Huwebes ng hapon. Kinumpirma na nasawi sa insidente ang 241 mula sa 242 na sakay ng eroplano kabilang si dating Gujarat Chief Minister Vijay Rupani. Tanging ang 40 years old na Briton na si Vishwas Kumar Ramesh na nakaupo sa seat 11A ang nakaligtas sa plane crash. Naglaan na ang Tata Group
na siyang may-ari ng airline ng kompensasyon para sa bawat pamilya ng mga nasawi, habang ang Air India ay inaasahang magbibigay ng karagdagang tulong alinsunod sa Montreal Convention. Isang black box na ang na-recover habang patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Nagdeklara ng state of emergency ang Israel matapos magsagawa ng pag-atake sa mga nuclear at military facilities ng Iran. Inaasahan ng Israel ang agarang missile at drone retaliation mula sa Iran laban sa kanilang teritoryo matapos ang nasabing mga pag-atake. Ang pag-atake ay isinagawa bilang preemptive strike sa gitna ng ulat na may sapat na materyales na ang Iran upang makagawa ng hanggang 15 nuclear bomb sa loob ng ilang araw. Pinaniniwalaang ang pag-atake ng Israel ay nagresulta ng pagkasawi ng ilang matataas na military official ng Iran. Nagalit ang Democrats sa persahang pagpapaalis sa kanilang kaalyado na si California Senator Alex Padilla sa isang press conference ng Immigration Department. Makikita sa video na may nais itanong ang senator kay Homeland Secretary Kristi Noem. Ngunit bago pa ito makarating sa podium, puwersahan siyang inilabas ng immigration officer sa press room, pinadapa sa sahig at pinosasan. Paliwanag naman ni Secretary Noem, lumapit sa podium ang senator at walang nakakakilala sa kanya, kaya't bilang pag-iingat ay inilabas ito ng security officers. Matapos ang insidente, nag-usap ang dalawang US official sa bukod na conference room. Nasa Tuguegarao City ngayon ang iconic Wish Bus para maghatid ng isang world-class entertainment para sa ating mga kababayan doon. Kabilang sa mga artists na magpe-perform sa pambansang FM radio station on wheels ay ang Tuguegarao-based artists na sina Kana Daniela Rezote, Northern Ruth and Ruth Lee Roselio. Ang pag-arangkada ng Wish Bus sa iba't ibang bahagi ng bansa ay bahagi ng partnership ng Wish at SM na may layuning makapagbigay ng saya sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng ating bansa. Kasama na rin ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga local artist na maipakita ang kanilang talento at maiparinig ang kanilang musika. Samantala, sa June 20, masisilayan ng ating wishers ang iconic bus sa SM San Fernando, Pampanga. Nagwagi ang AFP Lady Gunner at PNP Lady Patrollers sa semifinals ng UNTV Volleyball League Season 3, habang nalaglag na sa semis ang Comelec Suffragettes. Narito ang report ni Jed Naresina. Isang makapigil hiningang laro ang naganap sa Paco Arena sa Maynila, kung saan sa Game 1, nagtapat ang AFP Lady Gunner at Comelec Suffragettes. Nagpakitang lakas at determinasyon ng Lady Gunner na matagumpay na nakuha ang kanilang unang panalo sa semis. Sa unang dalawang set, dominado ng AFP Lady Gunner ang laro at parehong nagtapos sa score na 25-20. Ngunit lumaban pa ang Comelec sa ikatlong set, 25-21, pero hindi na nagpabitin pa ang AFP at tinapos na ang game sa score na 25-23. Nasa back-to-back champions ngayon ang momentum para sa susunod na laro sa semis. Block, but captain play, Oliveros, he just got down on the cross. Matindi rin ang laban ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters. Sa unang set, nakuha ito ng Lady Patrollers, 25-22. Ngunit bumawi ang Lady Firefighters sa ikalawang set sa parehong score.
Pero hindi na nagpatalo pa ang PNP sa mga sumunod na set at kinuha ito sa scores na 25-15 at 25-23. Super masaya po kasi napakadikit ng laban So parang yung excitement, yung joy na nararamdaman namin kasi talaga makikita mo na talaga nandun yung effort ng bawat isa. Comeback stronger naman ang siniguro ng team captain ng Lady Firefighters na si Fire Officer Tugang Abeliana. Magre-restart lang po kami as a team. Tapos babalik kami na malakas naman. With the help of our Lord, syempre po. Don't miss the action ngayong semi-finals ng UNTV Volleyball League Season 3. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na linggo, June 15, live pa rin sa Paco Arena sa Maynila. Maghaharap sa Game 1 ang BFP Lady Firefighters at AFP Lady Gunner. Comelec Suffragettes laban sa PNP Lady Patrollers naman sa Game 2. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1 at 3, na nagsasabi, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!